Hi mga ka-bakers! Kumusta kayo? Ngayon naman ay gagawa tayo ng pork onion hopia. Handa na ba kayo? Maghiwa muna tayo ng 3 pirasong sibuyas at hiwain natin siya ng sakto lamang ang laki. Pagkatapos ay atin na itong ilagay sa ating kawali. Yan, ilagay lamang natin lahat at pagkatapos nito ay maglagay naman tayo ng mantika na galing sa baboy at 1/4 cup nga po pala ito. Atin na po itong ilagay sa ating kalan at buksan nga po pala natin ang kalan at atin na pong haluin ng haluin ang ating sibuyas hanggang po sa maluto na po ito. Iwasan lamang po natin na hindi po ito masunog. At kapag naluto na po ito, ay atin na po itong hanguin or patayin na po natin ang ating kalan. Kailangan po pala, ganito nga po pala ang kanyang kulay. Iwasan lamang po natin na ito ay masunog para po hindi po siya pumait. At dahil luto na po ito ay atin na po muna itong itabi. Gagawa naman tayo ng hopia filling. Ang kailangan natin ay soft flour 1,000 grams, sugar 1,000 grams, asin 1/2 tablespoon, mantika na galing sa baboy 300 grams at tubig na 250 grams. Ilagay na natin ang asukal at asin, soft flour, mantika, tubig, at ilagay na rin natin dito ginisang sibuyas. Paaandarin na natin ang ating mixer hanggang sa tuluyan ng magsama-sama ang mga sangkap na ating inilagay dito. Kapag ganito na po ang kanyang texture ay okay na po ito at pwede na po natin itong patayin at itabi. Gagawa naman po tayo ng crust. Ang kailangan po natin ay soft flour 250 grams, bread flour 250 grams, asukal 75 grams, asin 1/2 tablespoon, mantika na galing sa baboy 150 grams at tubig na 250 grams. Ilagay na natin ang mantika, tubig, asukal, asin, haluin muna natin ito hanggang sa matunaw ang asin. Pagkatapos, ilagay na natin ang soft flour at bread flour. Ipagpatuloy na natin ang paghahalo natin dito at hanggang sa makuha niya na yung consistency na ating kailangan at higit sa lahat ay magsama-sama na ang mga ingredients na ating inilagay dito. Kailangan nga po pala ay hindi po buo-buo or wala na po yung flour at nagsama-sama na po talaga sila. Pagkatapos man po ay atin na po itong paikutin. Ayan, atin lang po siyang ihulma ng bilog at maglalagay lamang po tayo ng kaunting mantika sa gilid dahil ayan, ito po ang ating lalagyan sa kanya. Ngayon naman paggagawa na po tayo ng ating so and fe at ang kailangan naman po natin na ilagay po natin ng 500 grams ng soft flour at mantika galing sa baboy na 200 grams. Atin na po itong i-mix at hayaan lamang po natin itong mag-mix hanggang sa magsama na po ang dalawa at higit sa lahat ay maging dough na rin po ito. Ayan, at dahil nagiging dough na po siya mga ka-bakers ay pwede na po nating patayin ang ating mixer at atin na po siyang kuhanin. Atin lang po siyang ipasada ng kaunti. Then lang po siyang i-shape ng pabilog. At pagkatapos naman po itong ipasada at i-shape ng pabilog, ay kukunin na po natin ang ating ginawang crust kanina. Yan. Atin lang po siyang kunin at ilagay na po natin ang ating so and fe dito sa loob. Yan. Atin lang po siyang ipasok sa loob at make sure po na wala pong masyadong lumabas. Yan. Atin lang po siyang isara. Pagkatapos po ay atin na po itong ipa-flatten. At pag na-flatten na ay kukuha na po tayo ng ating roller at atin na po itong ipapadaan sa ating roller. Yan. Gagawin lang po natin dito ay atin lang po itong papalaparin. Pagkatapos palaparin ay atin po itong itutupi or ititiklop lamang po natin ng kaunti sa gitna. Pagkatapos po ay atin po ulit siyang i-roller or papa-roller po natin ito ng same lang din po kagaya kanina, atin lang din po siyang papahabain. Para po mas maghalo po talaga ang ating crust at ang ating so and fe. Ayan, pag napalapad na po ay atin na po itong hahatiin sa gitna. At atin na pong irorolyo ito
Atin lang po siyang irolyo ng dahan-dahan. At pahaba pa rin po ang dapat na pagrolyo nito. Gawin lamang po natin ito hanggang po sa marolyo na rin po ang kabila. Pagkatapos po marolyo ay atin na po itong ilalagay sa ating plancha. Dito po muna natin siya ilagay at atin po muna siyang ipapahinga. 15 minutes nga lang po pala natin itong ipapahinga at pagkatapos ng 15 minutes ay atin na po itong hahati-hatiin. Just take your time lamang po mga ka-bakers. Ayan, eto na po siya. At pagkatapos naman po nating hatiin, ay atin naman na pong kukunin ang ating palaman. Maglalagay po tayo ng ating dusting flour at ilalagay na po natin dito ang ating filling. Atin lang po siyang papahabain or papaikutin lamang po natin. At pagkatapos po nito ay atin na po itong hatiin din. At yung size nga po pala nito mga ka-bakers ay same lamang din po. 15 to 20 po ang size po nito. Kukuha na po tayo ng ating palaman at atin na po siyang ilalagay sa ating pabalat. Atin lang po siyang diinan ng kaunti at ayan na po ang kanyang itsura mga ka-bakers. Kukuha lang po tayo ulit at didiinan ng kaunti. Just to make sure lamang po, kailangan po wala pong nakalabas na palaman sa ating hopia. Pwede nyo rin naman pong i-stretch muna ang crust or palaman nito, pero dapat lamang po tayong mag-ingat na hindi po ito mapunit dahil medyo madali po siyang mapunit kung sobra nyo po siyang i-stretch. Wag po kayo mag-alala dahil nako-cover naman po talaga ng ating crust ang ating palaman. Kung hindi pa po kayo kontento sa dami po ng palaman or kung gusto niyo po itong bawasan, nasa inyo na rin naman po yun kung gaano po kalaki ang inyong ilalagay. At pagdating naman po sa crust mga ka-bakers, ay eto nga po pala ulit ay 15 to 20 grams. Pero kung gusto niyo po siyang lakihan, ay kayo na po ang bahala doon. At gawin nga lang po natin ito hanggang po sa maubos na po ang ating crust at ang ating palaman. Just take your time lamang po mga ka-bakers. At dahil tapos na po ay atin na po itong i-flatten gamit lamang po ang ating mga daliri. Atin lang po siyang i-flatten nang hindi naman po gaanong madiin para naman po hindi po lumabas ang ating palaman. Pagkatapos ay maglalagay na po tayo ng egg wash na mayroon pong color na dilaw at kapiranggot lamang po ang ating ilagay. Siguro mga isang kurot lamang po ng yellow na food color. Lagyan lang po natin ang lahat. Ito na nga po pala ang ating mga natapos kanina. At gawin lamang po natin ito hanggang po sa matapos na po tayo sa paglalagay ng ating egg wash. Mga ka-bakers, ready na nga po pala ito para sa ating oven. Ang oven temperature nga po pala sa taas ay 240 din naman po sa baba at ang ating baking time dito ay 15 minutes lamang. At after 15 minutes ay luto na po ang ating pork onion hopia. Yan, eto na po siya mga ka-bakers at ready na po natin ito na hanguin. Ang sobrang sarap, sobrang lambot, at higit sa lahat ay sobrang mabenta. Isa po talaga ito sa mga best seller at ito po ay aming secret recipe sa paggawa ng pork onion hopia. Kaya naman po, ano pa pong hinihintay nyo mga ka-bakers? Gawin nyo na din! Sobrang sulit po talaga nito lalo na po kung ito po ay ipang nenegosyo nyo or maganda rin naman po to kapag nagregalo po kayo or ipang memorienda nyo rin po. At alam nyo po ba na mabenta rin po talaga ito sa ating mga young at heart. Sa ating mga lola at lola rin po ay sobrang mabenta din naman po talaga to sa kanila. Eto na nga po, no, hindi ko na nga po ito tatagalin pa mga ka-bakers at eto na po ang ating food for the soul ngayon. Kawikaan 16:32, higit na mabuti ang taong mapagpasensya kaysa sa taong makapangyarihan. Higit na mabuti ang taong nakakapagpigil sa sarili kaysa sa taong nakakasakop ng isang lungsod. Amen mga ka-bakers. Nako naman, kailangan po talaga natin ang verse na ito dahil minsan sa ating pang-araw-araw na buhay ay nakakalimutan natin magkaroon ng pasensya.
Ayun lamang po, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.